sa una pa lang, nagpapasalamat ako sa Lord. Sabi ko, parang ayaw kong lumuha dahil yung nangyari sa akin talaga na kahapon ng alauna. Yung sasakyan namin na truck na dinadala ko, although mayroon siyempre, no, but talagang bumangga kami sa poste. Pero nandito ako nakatayo, wala akong galos, wala akong lahat. Ako nagmamaneho nun. Yung bumangga sa poste. Talagang ang sabi nga yung sasakyan, yung truck talagang may damage, ang laki ng damage ng harap, nasa harap talagang damage. Talagang pati poste bumagsak dahil sa lakas ng impact ng truck. Kasi talagang sabi nga, yung sasakyan may insurance yun. Yung truck, wala ang problema sa truck, may insurance. Tayo, may insurance din tayo. Ito, mayroon tayo insurance sa Lord. Yan yung protection natin sa Lord. Sabi ko nga, yung pala yung kung nagde-deposit ka, pag nagde-deposit ka sa Lord sa ginagawa mo weekly o kaya hindi lang weekly, everyday na alam mo na alam mong nagpupuri ka sa kanya, papasalamat ka sa kanya, siya yung tinuburi mong boss, meron siyang insurance na ibibigay sa iyo. Ayun yung protection. Kahit ihat ko, Lord, sabi ko sa miracle ka ako, sabi ko. Kasi nung unang-una yung truck, talagang sabi nga sa akin ng mismong towing kung tumama yung post sa mismong gitna ng truck, ang mismong gitna ng truck, yung ulo ng truck, sigurado tatlo kayo. Tatlo kasi kami, may dalawang pahinante yung pisang pa rin. Thank you Lord kasi yung tumama yung poste doon sa mismong, alam mo yung pantowing ng truck, yung mismong matigas na part ng truck, doon siya tumama, yung mismong yung pang-beam, doon siya lang tumama, kaya matigas yung mismong panghila sa mga truck pag nasisiraan, yung hihilahin yung ng towing, doon siya tumama, doon tumama yung poste sa part ng truck na yun. Kaya nangyari, hindi kami napuruhan. Pero maliit na part lang yun eh. Maliit na part, pero yung saktong-sakto doon sa poste na yun. Although yung truck, yung dalawang side ng truck na gulong, nahulog yun sa mismong malaking kanal. Doon sa may yun. Sabi nga, aksidente talaga, walang gusto mangyari, walang may mangyari ganyan. But ang sabi ko lang, tinuturuan talaga ako ng Lord. Meron pang gusto ipagawa. Sabi ko, hindi pa ito. Sabi ko, pagdating ko nga sabi, pag tumagos ako sa'yo, iba na yun. Sabi ko, pagkasa ko Nakapa ko yung pisang, kamusta na kayong dalawa? Sabi ko sa kanila, kamusta na kayong dalawa? Okay naman, wala naman doon. Ultimo galos din, wala rin silang damage, wala lahat. Galing. Sabi ko, napakabuti na Lord. Tapos sabi ko, sabi ko nga ito yung ginigising. Ginigising ka Lord, hindi pa ito yung buhay mo. Hindi ka pa pwede dito sa akin. Dito ka muna sa lupa. Kasi marami ka pang gagawin. Ay ko nga sa shop, pag nag-shop pag nawala ako, wala na kayo sahod, bala kayo. Wala ka pasahod sa inyo. Ako pa pupuntahan nyo. Sa binibiro ko sila. Pero sabi nga sabi hindi pa pwede. Hindi pa time talaga. Wala pa time. Sabi ko talagang hindi ko ma-expect na minsan natutulog ako na naiisip ko. Hindi pa parating sa akin yung poste ng truck, paparating na sa'yo, papalapit na sa'yo. Kaysa kita ko Kita kasi dalawa kasama ko tulog. Kasi alayo ko ng biyahe namin Bicol kami, pauwi na kami doon sa may Lukban. Napakadilim na kalsada na Lukban ng alauna ng gabi. Walang ilaw talaga kasi wala. Yun nga, yung sabi ko pati sa gulong, sabi ko nangyari, pati tuloy-tuloy yung takbo namin habang lumalapit na sa akin yung poste na wala nang kontrol Wala nang kontrol talaga kasi nga talagang yung gulong niya sumasad sa mismong maputik na damuhan. Ang dulas. Madulas. Dire-direct na siya ngayon, papalapit na sa akin yung poste. Alam ko yung Lord may protection talaga sa akin. Yes. Yun ang ginagawa kasi hindi pa pwede. Hindi pa tayo. Marami pa akong gagawin. Sabi may uwi pa akong asawa. Yan pa yung asawa ko. Yun ang pinakala ko. Yan. Mahal yung asawa ko. Ito nga sa nanay ko Sorry. Okay. Sabi ko ba, napaputi ng Lord talaga. Hindi ko nga nabuhay pa ako ngayon. Sa totoo lang.
Unexpected talaga. Kasi yung traffic, talagang siya. Damage siya iba. Sabi ko, paano pag nawala ako? Maraming tao naman. Maraming tao na tinutulungan. Lalo siya. Isip ko, paano sila? Sila palagi yung iniisip ko eh. Mga tao. Although, ito eh. Sabi sa kanya ko. Eh, nandito pa ako. Sabi ko, pagdating ako. Nandito pa si Emer. Eh, sabi ko sa kanya, nandito pa ako. Hindi pa ako binuha. Kasi, grabe talaga. Asawa ko. Pag wala pa kayo, gusto ko siya makasama pa talaga ng haba. Kaya, thank you Lord, sabi ko. Kahit sa isip ko lang, hindi ko pinapahalata na. Siyempre, natakot ako eh. Natakot talaga ako yung time na yun. Dahil, dami pa ako tao, gusto tulungan. Hindi man sa sarili ko. Pero, gano'n kasi ako eh. Alam niyo naman, di ba? Gusto ko may mga tao pa gusto makasama. Kahit yung sila ka mag-anak talaga, tinutulong isang kapatid, kaibigan. Kaya sabi na Lord, hindi mo pa oras. Marami ka pang gagawin. Kung yung bangang bagay, may mga insurance, ako pa kaya wala akong insurance sa'yo. Kaya sabi ko, thank you Lord, dahil may insurance ako sa'yo. Hindi mo ako pinabayaan. Talagang, dumarating lang sa time talaga siguro, medyo nagkaroon din ako na trauma kahit pa paano. Dahil ipakita ko yung nangyari. Pero sabi ko, Lord, kayo nang bahala. Kayo nang bahala sa akin. Sa pamilya ko, sa araw-araw. Sabi ko, effective prayer. Amen. Pinakamaganda sa araw-araw natin yung prayer. But at least, yan. Wala akong tinuturing na boss. Yan lang talaga eh. Wala akong boss talaga eh. Hindi ko boss sa sarili ko talaga. Boss ko siya. Kasi alam niya kasi yung kwento ko eh. Alam niya yung bawat ginagawa ko. Kaya naniniwala ko na ito prayer talaga. Protection sa protection sa akin. Lalo na pagpaalis-alis ako. No? Hindi ko masabi. Wala akong masabi na bakit kahit sabihin mo yung sasakyan mo, pinagawa mo, pinaayos mo lahat, maganda, maayos condition, hindi mo masasabi talaga. Hindi mo masasabi, segundo pa lang, pwede ka mawala. Seconds na sa kalsada, pwede kang mawala. Pero, sabi ng Lord sa akin, mananatili ka ako sa iyo. Ngayon lang naman. Hindi pwede na, sabi ko, ayun yung kumbaga yung araw, second life para sa akin. Pangalawang buhay. Pangalawang buhay na ito para sa akin. Kaya yung parang gusto kong tumagos. Pag tumagos ako sa iyo, sabi ko nga sa'yo, iba na ako. Wala na ako. Pero hindi naman nangyari, tumagos ako. Ito, hawakan mo ako. Ito. Maraming salamat. Ayun yung para sa akin. Walang ibang pwedeng kahit anong gawin sa sarili mo. Kahit kapitan mo ng maraming CCTV ang tahanan mo. Kahit anong bagay na meron ka. Pag wala ka sa Lord, pag wala ka Lord sa puso mo, sa pamilya mo, wala lahat yan. Amen. Wala yung protection. Iba talaga ang protection ng Lord talaga. Kasi seconds, 1 seconds, 2 seconds, Yes. mababago lahat. Pwedeng mangyari. Pero, pag may Lord ka, hindi ka pababayaan ng Panginoon. Nandiyan ng Lord, nandiyan ng Panginoon. Yung protection talaga, protected ka talaga. Kaya thank you Lord. Glory to God. Thank you. Pag-pray muna po natin si Tito Jenber. Napakalaga po na let us cover one another in prayer. And pag-pray po natin si Kuya Jenber sa kanya pong siyempre po hindi madali yung part na yon. Hindi nga po took a year lang yon. Lifetime niya pong maaalala yun. But the most important thing is the goodness of God. Let's extend our hearts to Him. At sa buhay ng bawat isa rin po natin, panalangin natin ang bawat isa. Lord, salamat po sa umagang to. Salamat po sa kabutihan mo, Panginoon. Lord, tunay na nagpapakilala ka, Lord, at pinapakita mo kung gaano mo kami kamahal, Panginoon. Lord, we love you so much, Lord, because of what you are doing to our lives, Panginoon. Salamat po kay Jenber, Lord. Alam mo po ang puso niya sa iyo, Lord, at naniniwala po kami, Lord. He saves, Lord, by your grace, Panginoon. Lord, kasama po ng dalawa niyang kasamahan, Lord. Lord, yung protection mo talaga po ang pinakita mo sa kanila. Ganon din po sa aming lahat, Lord, na di-display ang glory mo sa umagang to, Lord, at mapapurihan ka, Panginoon. Tulungan niyo po siya, Lord, na makarecover, Lord, physically, emotionally,
Lord, in all circumstance pa ng kanyang buhay, Lord, lagi mo ipaalala ang mayaman mong pag-ibig sa kanya pang naghahabag. Ganun din po sa bawat isa sa amin, Panginoon. Lord, lagi mo kaming, Lord, paalalahanan, Lord, na napakalaga ng aming relasyon sa iyo, Panginoon. Sapagkat sa relasyon namin sa iyo, Lord, naandun po ang protection, naandun po ang pagpapala, hindi po namin kailangang habulin sa mundong ito, Panginoon. Salamat po, Ama. Protectionan niyo po ang bawat isa amin, buong pamilya, at Lord, lahat ng circle of the families of us, Panginoon. All the glory, honor, and praise belongs to you, God, in the mighty name of Jesus. Amen and amen. Palakpakan po natin si Lord sa kanya pong ginagawa sa buhay ng bawat isa. So, parang ako yung naiyak. Napakalaga po ng meron tayong investment. Yung investment po kay Lord na yan ay darating ang tayong kakailanganin mo yan. Amen? Kagaya po ng sino man po mga nagbabangko rito, no? Sa mga si savings, so mga nag-i-invest, tawag yan investment. At hindi mo pwedeng awayin ng gwardiya pag wala ka ng investment. Anong gagawin mo? Papasok lang, kukuha ng pera. Meron ka bang investment? Di ba may pinapakita kang card or something na kailangan mo ipakita? Pag sinabing wala, alam niyo po, hihilahin ka ng gwardiya palabas. Or baka hindi ka makapasok. Bakit walang investment? Sa relasyon po natin kay Lord, napakalaga na meron po tayong tinatawag na investment. Sabi mo sa katabi mo, investment. Sapagkat pag may investment ka kay Lord, ay meron kang mawi-withdraw. Grabe, may na-withdraw si Legenda. Grabe, no? Ang mga bagay na yun ay hindi po aksidente. Naniniwala po ako at sure po ako sa word sa Bible, wala akong nabasang aksidente. Kasi po kay Lord, lahat intentional. Yes. Sometimes, kumbaga sa movie, ikaw yung nagagamit ni Lord na best actor. Yes. Sometimes, kailangan niyang gawin to sa buhay mo para mag-send ng message sa maraming tao. Amen? Napili ni Lord si Kuya Jenber. But the good thing is, bilang tayo'y na kay Lord, buti ang maganda kay Lord, bago na yung kaisipan natin. No? Kasi sabi po ng Bible, sinasabi po ron na kung sino man daw ang anak kay Kristo, bago na siya. At ang kanyang pagbabago, hindi lang po physical yan, hindi lang po sa puso, pati kaisipan. Sa ibang tao po, pag ganung aksidente, namang problema yun sigurado sa sasakyan, sa babayaran. Hindi inisip yung buhay niya na naligtas siya. Yes. Hindi niya naisip na ano kayang mensahe ni Lord. Alam niyo po, gustong-gusto ko po yung sinabi ni Kuya Jenber na dapat sa mga sitwasyon ng buhay mo, tanongin mo si Lord, ano yung mensahe mo sa akin? Ano yung message mo sa pangyayari na ito? Alam ko po kasi, bawat isa sa atin, may kanya-kanya po tayong sitwasyon. Tama po? Magkakaiba lang ng level yan, pero isa lang ang sigurado, may mensahe sa si Lord. Amen? At gusto ko kung sabihin sa inyo, at pinapasabi po ni Lord na mahal ka niya. Sabi mo sa katabi mo, mahal na mahal tayo ng Diyos. Palakpakan po natin si Lord. Amen? Nung nabalitaan ko po yun, siyempre po, nandun yung kaba, nandun po yung, siyempre, yung mababasa mo, alas 5 madaling araw, mababasa mo na aksidente. Isa lang, ang iisipin mo agad, anong nangyari? Malala ba o kamusta? Ngayon po, sometimes may mga unexpected situation sa buhay natin. Minsan sa panahon hindi ka ready, doon dumarating. Kaya the reason why we are here, kaya po tayo nag-church, hindi po wala lang. Hindi po dahil available ka ngayon, available ako mag-church ako. Kaya ka po nag-church or umaattend ng mga gawain para kay Lord kasi hinihahanda tayo ni Lord. Amen? Ang bawat atin mo po rito ay isang paghahanda. Binibigyan ka ni Lord ng mga kargada ng kanyang salita kasi magagamit mo yan sa panahon ng troubles. Amen? Because the world is evil. Yan. Meron tayong Diyos na naandito, pero ang mundo ay pasama ng pasama. Sabi ng Bible yan. Hindi po siya paganda ng paganda kasi kailangan mangyari yon para ma-reveal ang mga tunay na para sa Kanya. Amen? Sino pong excited ka na kapag ikaw ay tinesting ni Lord,
napapatunayan na anak ka ni Lord. Amen. Amen? Yung bang, kumbaga sa mga nagko-construction, pag binistay ka ni Lord, ikaw yung solid. Hindi ikaw yung matatangay. Kaya po, napakalaga po na tayo po ay merong pagsamba sa Lord. Amen? Our topic for this morning, live to honor God. Ang buhay po natin, kaya po tayo kinarate ni Lord. Yes, we need career. Tama po yan. Yes, we need promotion. Lahat po ng mga bagay na maisip nyo sa mundong to, maganda po yan. Pero ang totoong function na ating buhay, kaya po tayo nilikha ni Lord, for one simple reason, is to honor Him. Wala na pong ibang dahilan pa si Lord kung bakit niya tayo nilikha, kundi sambahin siya. Kaya po nakakalungkot ang mga taong wala siyang lifestyle of honoring our Lord. Amen? Ang pag-honor po kay Lord, hindi lang siya nangyayari once a week. Ang pag-honor po kay Lord, every day of our lives. Araw-araw po ng ating buhay, mahalaga na tayo po ay sumasamba sa Kanya. At marami pong bagay na masasabi natin kung paano tayo sumamba sa Kanya. Kasi po ang sabi ng Bible, whether you eat or drink, do it for the glory of our Lord. So, sinasabi po ron or ine-emphasize na sa lahat ng ginagawa mo, i-dedicate mo lang kay Lord. Nagda-drive ka, dedicate mo kay Lord. Kaya ka nagtatrabaho para kay Lord. Alam niyo po, once na ang isang bagay ginagawa mo para kay Lord, ipaprosper po ni Lord yan. Amen. Pagpapalain lalo ni Lord, at doon po tayo mas excited. Yung bang ayaw mo na ng blessing, nalulunod ka na sa pagpapala ni Lord, nilalagyan ka pa rin ni Lord. Sino pong gusto ng ganon? Lord, tigil mo na, tigil. wait lang, di ba? Ang example po yan, yung wawadam natin, no? Minsan, nakakatakot yan. Pag kulang sa tubig, nagre-request tayo ng tubig. Di ba? May tinatawag na El Nino ba tawag doon? Pag nawawalan na ng tubig. Pero pag La Nina na, yan na. Kinakabahan ka na kasi mag-o-overflow ng tubig. Alam niyo po ang pagpapala ni Lord, parang gano'n. Ayaw mo na, ibubuhos pa rin ni Lord. Kaya po, huwag natin hahabulin ang mundong to. Isa lang po ang kailangan natin gawin, sambahin si Lord. Sabi mo nga po sa katabi mo, sambahin lang natin si Lord. Kasi po ang pag-aalala, minsan dyan tayo napapasama. Minsan kakaisip mo, paano kaya yung kakainin namin bukas? Paano kaya yung bayarin namin next week? Tama? Dahil sa focus mo sa mga problema na paparating, nako-compromise na natin sila. Amen? So, napakahalaga na pagdating kay Lord, dapat po non-negotiable. Pag sinabing non-negotiable, ay pagka tinapatan niya ng kung anumang rason, wala nang dalawang isip. Si Lord muna. Amen? Kaya po, na-appreciate ko po yung mga galing dito ng trabaho, buong linggo, pagod, gusto magpahinga. Si Tito Sherwin, no? Ito naman matindi rin. Galing trabaho, diretso na rito. Kasi bakit po? Malinaw yung priority. Malinaw po. Kasi po ang pag sinabing priority, it's not the issues of time. Maririnig niyo po yan sa mga tao. Wala kasi yung time eh. May lakad kasi kami, naka-oo na ako. Pero alam niyo po, pag sinabing priority, it's not the issues of time, but the issues of what is more valuable to you. Kaya po, may tinatawag tayong 5 priorities. Diyan yung si God, family, friends, ano pa, lahat ng bagay na pinapahalaga natin. Pero may tinatawag po na top priority. Yes. Ngayon po, wag niyong aalisin si Lord sa top. Kasi po, minsan si Lord nilalagay sa pangatlo. Tama? Minsan, nilalagay sa 5. Or on the best thing, siya po ang nasa top natin. Amen? Kaya po, pagdating kay Lord, dapat wala na pong pero-pero. So, ang topic po natin, live to honor God, it is the life story of Obed-Edom. Napakaganda po nito. Mukhang sa iba po ay unfamiliar tong pangalan na to. Kagaya po ni Mephibosheth, lahat ng nababanggit natin before from the past weeks. At meron silang daladalang revelation ni Lord. Amen? Then before we continue, let us pray to God and ask wisdom for Him. Lord, thank you so much for this morning. We allow you, Lord, to go with us, Panginoon. Holy Spirit, dwell in this place. Lord, maunawaan namin ang iyong salita. At ang gamitin niyo rin po ang iyong lingkod para mapaunawa, Lord, sa iyong mga lingkod, sa iyong mga anak,
ang nais mo ipasabi. Salamat po. We love you. We honor you. In Jesus' name. Amen and amen. So, sino pong gusto rito ng pagpapala? Amen. Lahat naman, no? Parang ang lakas ng amen, ah. Kahit naman po ako, no? Sino naman po dito gusto mo ng mga himala? Yung bang naubusan ka ng pera sa wallet, tapos pag gano'n mo sa bulsa ng marumi mong damit, uy, diba? May 3 ulo na yung nakadungaw sa labada mo. Diba? Ako sa Facebook lang nakikita yun eh. Sa washing ko, wala eh. Sa washing ni mother, wala. So, minsan, ganun po yung mga example ni Lord. And we need to be sensitive sa mga bagay na yun. Sino naman po rito gusto mo ng tagumpay? Amen. Ang sarap nun na yung tagumpay na word or experience. Pag sinabi kasi tagumpay, ang mundo po natin, meron siyang term pagdating dyan. Ang term ng mundo, pag sinabing tagumpay, naabot niya yung mga gusto niya sa buhay, nangyari yung mga pinaplano niya dati. Pero alam niyo po, bilang anak ng Lord, ang isa lang po ang pwede nating sabihin tagumpay. Kapag meron na tayong relasyon kay Lord. When you have personal relationship with Jesus, tawag po dyan, victory. Because Jesus died on the cross for one simple reason, to fight for His relationship to us. Amen? Kaya po nang sinabi niyang it is finished, tapos na lahat ng bagay. Lahat po ng dinadaanan natin, dinaanan na po ni Lord yan. Kaya po niya pinapadaanan lang sa'yo para sabihin sa'yo na dinaanan ko na yan. Nagtagumpay na ako yan. Amen? Kaya po napakalaga na ang kaisipan natin ay hindi kagaya ng sa mundo to. So, pansinin po natin to, meron kasing mga tao sa mundong to na nagtagumpay sila. Or dito sa mundong to, alam ko po pag tinanong ko kayo, marami po kayong mababanggit ng mga taong successful. Tama po? Pero based on our research, kasi po itong sinishare natin, na-inspired po ako sa pag-share po nito ni Pastor Eric, yung leader ko po. Kaya hinihingi ko sa kanya yung outline at nilagyan natin ng approach dito sa Christ in You Binangonan. Kaya po napakaganda po nitong pag-uusapan natin. And based on the research, sabi rito, kilala niyo po ba si Henry C? Si Lolo Henry? Ay, kilolo, no? Si Henry C po, siya po ay, wala na, di ba? Umuwi na siya kay Lord. So, siya po ay 12 years old nung siya ay nagtatrabaho bilang shoe shine. Saan ba maraming nagagano na sapatos? Minsan sa Quiapo yun doon, marami ron. So, si Henry C, hindi siya nagsimula agad ng tagumpay. Magandang no? Nakita natin na ang tagumpay, hindi naman nagsisimula agad yan. Nagsisimula lang sa maliit na bagay. Pero itong batang to, 12 years old, siya po ay naglilinis ng mga sapatos. At at the age of 34, siya po ay nagsimula ng isang shoe mart. Grabe na. At 1958 po yung time na yon nung sinimula niya. At the age of 34, nakita niya yung ginagawa niya, may potential siya ron. Alam niyo po yung ginagawa natin na yan. Mahalaga na mahalin mo lang yung trabaho mo na yan. Minsan diyan kagagamitin ni Lord para makita mo yung calling mo. Amen? Yung calling na, meron tayong calling kay Lord, at the same time, may calling ka sa disenyo sa ni Lord dito sa mundo. Amen? Amen po? So sabi rito, as of August 2025, nag-jump tayo from 1958, nagsimula lang siya sa 34 years old, nagsimula lang siya ng isang shoe mart. Hindi natin alam, baka maliit lang na yung pwesto, di ba? Sabi rito, as of August 2025, there are 88 SM supermalls in the Philippines. Ilan daw po? 88. At yung 88 na yun, hindi yan yung tindahan lang po na simple Sa loob niya, napakaraming investors. Tama? Nakapasok na tayo ng SM. Sabi rito, according to Wikipedia, additionally, SM Prime has 8 malls in China. Ang SM pala, wala na rin dito sa Pilipinas. Meron na rin sa China. 88 plus 8. Kuya, pinagmamat mo pa kami, pastor 88, 96. Tama? Tapos sabi rito, and according to SM Prime, there are also 7 SM malls under construction in the Philippines and 2 in China. So, grabe, no?
At yan pong SM na yun, tuloy-tuloy pa yan. Hindi na siya namamatay. Kasi bakit? Merong isang tao na nagsimula sa kanya yung idea. Kaya po yung idea nyo, ng bawat isa po sa atin, wag po nating babaliwalain yan. Pagka may sinasabi sa'yo si Lord, hindi po, mahalaga isulat mo. Or, kung hindi mo man isulat, araw-araw mo siya i-meditate. Hindi mo alam yung idea na binibigay sa'yo ni Lord. Yung pala yung magsisave. Hindi lang ng family mo, kundi yung next generation ka na. So, sabi rito, from 12 years old, siya po ay namatay 94. 94 years old, at nagsimula siya ng 12. Sa madaling salita, it took 82 years bago niya maabot yung tagumpay na yun. Sabi, no, ilan daw years bago niya nakamit yung tagumpay? 82. At tayo po minsan, di ba, gusto natin instant agad no? Instant blessing. Alam niyo po, kung gusto natin na instant, yung toge, pwede no? Babad mo lang sa gabi, sa umaga, meron na. Pero sa buhay po, alam niyo po, walang instant. Sabi mo nga po sa katabi mo, walang instant. Lahat ng bagay sa mundong to, dapat paghirapan. Pag sinabi paghirapan, hindi naman ibig sabihin na talagang tatrabahoin mo. Ang sinasabi po rito, gusto kasi ni Lord, makuha mo ang isang bagay na dumaan sa matinding pananampalataya. Tama? Ang sarap kaya i-appreciate nung yung tagumpay mo, alam mong bunga siya ng pananampalataya. Yung bang bunga ng pananampalataya mo yung anak mo, yung pamilya mo, yung meron ka, bunga ng iyak mo kay Lord. Sarap ng ganun, no? Na makikita. Ako po, ang family ko kasi, sabi ko, Lord, ayoko pong ako lang ang masave. Gusto ko buong family ko. Kaya pag nakikita ko po yung family ko, sabi ko, Lord, ito yung bunga ng pananampalataya kasi. So, yung ginagawa natin na to, hindi mo alam, sa bawat attend mo po rito, bawat pakikinig mo ng salita ni Lord, inaayos na po ni Lord yung mga prayer request mo. Amen. Sarap nung naitignan na ni Lord. Ano ang prayer request nitong si Kuya Nico? Yeah. Bigay mo na nga. Makulit eh. Ngayon po si Lord, makukulitan sa yan. At pag nakulitan sa iyo si Lord, dahil inuuna mo lagi siya, ngayon po, ibibigay na lang ni Lord. At minsan, mabibigla na lang po tayo. Sino po excited na tayo po ay pagpapalain lalo ni Lord? Amen? So, sabi rito, ang topic po kasi natin, the 91 Day Secret of Obed-Edom. Marami kasi nagtatagumpay, nasabihin nila 30 years, di ba? 50 years, bago ko naabot tong tagumpay na to. Isa na yun po yung yabang nila, no? Pero meron po akong alam, sa loob lang ng 91 days or 3 months, yung tinarabaho nung 82, ng 84, ng 50 years, dito po sa taong to, 3 months lang. Sino pong gusto mong gano'n? 3 months lang. Bagsakan ka ni Lord agad ng pagpapala. Amen? So, napakasarap po at napakaganda po nitong kwento na to. At mababasa po natin yan sa ating pong text sa 2 Samuel chapter 6, verse 1 to 11. Meron po akong sinend na slides. Actually, hindi siya slides na, pa-type lang siya. Pwede niyo pong puntahan sa group chat natin. So, 2 Samuel chapter 6, verse 1 to 11. Ang background po kasi nitong 2 Samuel na ito, ay sabi rito, the 2 Samuel chapter 6 is the story of the transfer of the Ark of the Covenant to the city of David from where it had rested for the past 70 years in the home of Abinadab, a Levite and probably a priest, located at Kiryat Yearim. Grabe, no? Ang kaban daw ng tipan ay nanatili sa bahay ni Abinadab dahil sa takot at pag-iingat matapos nitong ibalik ng mga Pilisteo. Nang ibalik ng mga Pilisteo ang kaban ng tipan, marami tao sa Beth Shemesh ang namatay. Dahil sa hindi wastong paghahawak nito, dahil dito, dinala ito sa bahay ni Abinadab sa Kiryat. Isang lungsod na isang burol, ang anak ni Abinadab na si Eleazar ay itinalaga upang bantayan ito. Pag sinabi pong Ark of the Covenant, ito po ay nagsisimbolize ng presence of God. Sapagkat nung Old Testament po, mababasa natin dyan, ang presensya ni Lord ay lumilipat lang in a certain person. Hindi siya available sa lahat.
hindi siya bukas na kay ganto. Next time, alam niyo po, ang presensya ni Lord, buti po sa ating pong generation, when Jesus died on the cross, at siya po ay nangako sa atin na papadalan tayo ng Comforter, which is the Holy Spirit, at ang bawat isa pong tumatanggap kay Lord, available na po sa Kanya. Nananahan na po ang presence ni Lord sa buhay ng bawat isa sa atin. Sino pong masaya ka na ang presensya ni Lord nasa iyo? Amen? At pag meron kang presensya ni Lord, meron kang kapayapaan. Yung bang ang laki-laki na ng problema mo, nakangiti ka pa. Naaasar na yung kagalit mo sa'yo, ikaw parang hindi ka nagagalit sa Kanya. Di ba? Mas nakakaasar yung gano'n, no? Alam niyo po, ang presensya ni Lord ay nung unang panahon, very, very special. At ngayon din naman po, we need to appreciate the Lord's presence. So, yung kaba ng tipan, na-establish pa po ito panahon pa ni Moses. At kung saan sila pumupunta, dala-dala po nila itong kaba ng tipan. Kasi po, pagdala nila at kasama nila ang presensya ng Lord, nandun ang tagumpay. At sa panahon din po natin ngayon, kung nasaan ang presensya ni Lord, nandun ang tagumpay. Kaya po bawat isa sa atin, kung saan ka man po ginagamit ni Lord, kung saan ka pumupunta, dala-dala mo ang pagpapala. Grabe, no? At ang pagpapalang yon, once na madala mo na puron sa lugar na yun, hindi na siya alis doon. Kaya po, our lives is a blessing. So, bakit daw po namatay ang mga tao? Dahil hindi sa wastong paghahawak nito. Kasi po ang Ark of the Covenant, napaka-selan po nito. At ang tanging pwede lang humawak dito ay ang mga Levita, the tribe of Levites. Kasi po, si Joseph, meron siyang, the 12 tribe of Israel, sila po yung naandun sa Egypt at sila po yung pinalabas ng Ehipto at naglakbay at dumaan sa Red Sea. Nung nahati po yung dagat, sila po yun. At ang buhay nila ay isang journey. So, dala-dala nila ito hanggang na-transfer ng bawat lahi. At nung time na, alam niyo po, nung time na si Saul ay naging king at namatay siya, di ba napatay po si King Saul? Ito po ay napunta sa Philistine. At nung sinuli na po ito ng Philistine, because David became a king that time, kasi po naging one nation ng Israel, walang Philistine, wala lahat, kundi only one nation. So ito po ay dadalin na sa lugar ng Jerusalem. Because Jerusalem is the center of Israel. So kailangan madalhin doon, and Jerusalem is a tinatawag na the city of David. Kaya gusto madala ron ang kaba ng tipan ng Diyos para ang pagpapala ni Lord ay nakasentro sa lahat. So, ang nakakalungkot po rito, hindi alam or walang instruction because for the longest time, hindi na nila alam ang instruction sa pagbuhat nito. Kaya po kung sino humawak dito, ay namamatay. Kaya po tumagal sa bahay ni Abinadab ng ilang taon daw po? Ilan nakalagay? 70 years. Grabe, no? 70 taon. Ilang generation na yan? Nasa almost 2, no? At naandun yun, walang nagngangaas na gumalaw. Sabi po nito, atin pong basahin ang talata dito po sa 2 Samuel chapter 6 verse 1. Basahin po natin sa Tagalog. Pagkatapos nito, muling tinipon ni David ang mga piling kawal ng Israel. May 30,000 kalalakihan lahat. Ilan daw po? 30,000. Napakarami. Outnumber, grabe. Sabi po rito, sa verse 2, pinangunahan niya ang buong hukbo at nagpunta sila sa Baal Huda upang kunin ang kaba ng tipan na kumakatawan sa kaluwalhatian ni Yahweh. Grabe, no? Kaya kung nasaan ang kaba ng bayan, nandun ang presence niya. Napakalaga po. Tandaan po natin yung keyword na yon, yung kaba ng Diyos, ay yung presence ni Lord. And when there's presence, nandun yung pagpapala. Nandun yung blessing. Sino pong gusto mong mapunta sa bahay niya yan?
Kasi pag napunta daw sa tahanan niyo yun, pagpapalain ni Lord. Ang sabi po rito, tuloy po natin, sa verse, tuloy po natin, ang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na nakaluklok sa ibabaw ng mga kirubin. Verse 3, kinuha nila ito sa bahay ni Abinadab doon sa burol at isinakay sa isang bagong kariton na inaalaya ng dalawang anak nito na sina Uza at Ahio. Inaalalayan daw po, no? Sabi sa verse 4, si Ahio ay nauuna sa paglalakad sa kaban. So ito yung taga-guide. Hindi sila may hawak, pero sila yung guide. Ngayon po, pagdating sa paglilingkod kay Lord, di mo naman kailangan makita ka lagi sa harap. Yun lang yung ako po gusto ko yung behind the scene. favorite ko po yan. Gusto ko ako yung runner, ako yung taga-bili ng merenda, ako yung pag may encounter that, Sherwin, gusto ko ako yung naguhugas ng mga baso. Sabi ko, yung iinom dito, mapalad siya. Yung naglilinis ito, servant ni Lord. Ako po, ganun. Tapos pinagpipray ko yung mga baso, mga kutsara. Lord, kung mga nag-encounter na to, Lord, babaguhin mo rin kami. Kaya po gusto ko yung behind the scene para no face, no name. Si Lord, nilagay tayo dito. And still, ganun pa rin po gagawin. Naandun pa rin. Wala siyang pinag-iba. Alam niyo po yung feeling na nandito at nandiyan, pareho lang. Sa mga nagmamahal sa Lord ng totoo. Pero pagka title-oriented ka, pag hindi mo nakuha, malulungkot ka. Di ba? Pag hindi ka na-promote, masama loob mo doon sa na-promote. Ako po, pag tuwan-tuwa ako, pag may na-promote na iba, kasi gusto sabi ko, ayos yan. Siya, kailangan niya na i-apply yung natutunan niya. Ako, hindi pa. Pwede pa ako mag-prepare. Imagine mo ang ganda ng kaisipan. Bahala siya, nasa liwanag na siya ako. Nandito pa sa tago. Pwede pa mag-prepare. Kaya po yung waiting season is a preparing season. Kaya po habang hindi ka pa pinagsashine ng sobra ni Lord, mag-prepare ka na mag-prepare. Para pag dumating na yung takdang panahon mo kay Lord, yun po, you are equipped. At ang sarap lumaban sa gera ng kompleto ka. Tama? Ang hirap namang kalabanin ng Diablo na wala kang armas. Kaya po, we need to prepare ourselves physically and spiritually every day. So ito pong dalawang to, ano daw pong ginagawa nila? They are the guides. So si Ahio at si Uza. Verse 4, si Ahio ay nauna sa paglalakad sa kaban. Verse 5, si David at ang buong bayan ng Israel ay buong galak na sumasayaw. Sila'y umaawit, sila'y sumasasaliw ng mga lira, kudyapi, tamburin, kanstaneta at pompyang. Grabe yung honor nila sa kaban ng Diyos, no? Habang umaandar daw, pinupupurihan nila sila. At take note, kasama si David. Si David po kasi, siya ay talagang worshiper nila. May nakakita o wala, siya ay may lifestyle talaga ng pagsamba kay Lord. Even nung siya ay nasa shepherding pa lang, nagpapastol pa lang siya, di ba doon wala namang tao. Pero ang puso ni David pareho lang. At ang sabi po rito sa verse 6, nang malapit na sila sa may giikan ng Nakon, natisod ang mga baka. Grabe, no? Yun, na-imagine niyo po yung itsura ng kaban. May pole siya, tapos may mga baka sa unahan na nag-guide. Tapos, natisod yung isa. Kasi, sabihin na natin halimbawa lang, 6 na peraso yun, tigatlo. Natisod yung isa, mawawala sa alignment yun. Tama? Masusubsob yung kaban ng Diyos. Alam niyo po, sabi rito, hinawakan ni Uza ang kaban ng tipan. Siyempre, concern. Malalaglag yung kaban, hinawakan niya. Sabi rito, nagalit si Yahweh at siya'y pinarusahan sa ginawa ng iyon. Noon din namatay si Uza sa tabi ng kaban ng tipan. Grabe, no? Pag inisip mo po yung kwento na yan, parang grabe naman si Lord. Nagmalasakit lang naman yung tao. Sa tingin niya po, bakit namatay kaya si Uza? Ngayong sinalo lang naman niya yung potential na pagkabagsak ng
Ark of the Covenant. Tuloy po natin yung kwento. Sabi po rito, hanggang ngayon, ang lugar na iyon ay tinatawag na Perez Uza. Verse 9, dahil dito'y natakot si David kay Yahweh, kaya sinabi niya, paano ko iingatan ngayon ang kaban ng tipan? Hindi niya ako mapangasang dahil sa lungsod ni David. Grabe, no? Sabi rito, kaya't doon na niya inihatid sa bahay ni Obed-Edom na taga-Gad ang kaban. Sabi rito, 3 buwan na natili roon ang kaban sa lugar daw nila, Obed-Edom. So si David, king na po siya that time, nakaramdam siya ng takot sa presence ni Lord. Alam niyo po, kaya namatay si Uza kasi hindi siya Levita. Ang instruction po ni Lord, ang tanging pwedeng humawak lang doon ay ang mga tribe of Levites. So, dito ko po nakita na ang instruction ni Lord is very important. At malay-malay din naman niya, no? Malay-malay niya. Dahil sa sobrang concern niya sa pagtulong, ay doon siya napasama. Kaya po napakalaga sa bawat isa po sa atin, always pray wisdom. Amen? Kasi hindi po lahat dapat tulungan. Hindi po lahat lalapit sa inyo, nangingin tulong, ay dapat tulungan. At minsan naman, kailangan mo naman siyang tulungan, pero we need to discern what he or she really needs. Kailangan ang tao, alam po natin yung kailangan. Pag may nangihingi ng pera, baka hindi naman pera kailangan niya. Di ba? Baka kailangan niyan, baka pambili ng bigas. Bigyan mo na lang ng bigas. Baka hindi pa niya ibili. Tama? Sometimes people, lumalapit sa iyo yan kasi meron siyang nakikita sa iyo. May intention siya. Eh si Lord din po, alam niya na ang tao, nagpipray kay Lord, meron siyang intention kay Lord. Tama po? At si Lord po, He is not after kahit gaano kakabuti. Laging tinitingnan ni Lord yung intention ng puso. Meron po akong tip para gusto mong maibigay ni Lord yung prayer mo in an instant or in an advance or ibigay ni Lord sa hindi malayong panahon. Ano po, sabihin nyo lang lagi kay Lord para to sa glory mo. Ito pong pinagpipray ko, ibigay mo lang to Lord. Magagamit ko sa glory mo. Amen? Kaya po lahat ng bagay na meron tayo, pag nakita ni Lord na gagamitin mo sa Kanya, lalo niya pong i-bless. Alam niyo po, hindi ka mahihindihan ni Lord pag yung gagawin mo ay para kay Lord. Amen? So, ito pong taong to, malinis yung intention, pero mali yung action. Tama? Pwede mong sabihin kasi, kailangan ko tong opportunity na to, Lord. I hope you understand. Pasensya na, Lord. Diyan ka muna, Lord. So, ang tao, kailangan makita yung puso niya. Dapat pure. Dapat pure intention. Na kahit nakuha mo na yung prayer request mo kay Lord, tuloy-tuloy ka pa rin sa Kanya. Amen? Ang sarap nung gano'n, no? Nakuha mo na yung gusto mo, pero tuloy-tuloy ka pa rin kay Lord. Kasi ang prayer, kaya sinasagot ni Lord yan, para patunayan ni Lord na ako talaga ang lahat sa buhay mo. At magiging solid foundation mo pa siya para lalo ka magpatuloy sa Kanya. Amen po? Ang sabi po rito, verse 12, balikan natin yung verse 11 po, 3 buwan na natili roon ang kaban ng tipan ni Yahweh at pinagpala ni Yahweh si Obed-Edom at ang kanyang sambahayan. Dahil po nang sinabi natin, ang Ark of the Covenant ay presensya ni Lord. At pag nasaan po ang presence ni Lord, nandun ang matinding pagpapala. Ilan daw pong buwan na natili kina Obed-Edom? 3 months. Or tinatawag natin na 90 days or 91 days. Kasi po, ang pagdala ng kaban na ito ay kasama po ng pagdala ng mga pagpapala nila. Kaya po tayo, in spiritual realm, hindi lang po natin nakikita yan. Paglabas nyo po rito, may dala-dala kang baon kay Lord. Yung pagpapala sa'yo, nakapackage din sa'yo yan.
na kung saan ka pumupunta, lahat na nakakausap mo, binibless ni Lord yan. Amen? Ang sarap po ng ganun, no? Yung kahit saan ka pumunta, ikaw ay pagpapala. Sabi rito, na natili sa tahanan nila, Obed-Edom. Sino daw po ang na-bless? Siya at ang kanyang sambahan. Sa bawat isa pong nakakilala kay Lord, ang pangako po ni Lord yan, ang maniligtas, hindi lang ikaw. You and your family will be saved. Amen? Sa bawat isang tumatanggap kay Lord, si Lord kasi pag nangako siya, hindi lang sa'yo, kundi sa next generation. Kaya po, bawat decision po natin ginagawa, dapat isipin natin, ano kayang mapapala ng next generation ko sa ginagawa ko ngayon. Masarap ng ganun, no? Yung halimbawang nagbi-business ka, iniisip mo para sa next generation mo. Naniniwala ako yung SM ngayon, ang nagtutuloy, hindi na si Henry. Siyempre, wala na siya, di ba? Ang nag-handle ngayon, yung mga anak-anak na. Tapos pag nakita mo yung mga anak ni Henry, may edad-edad na rin. Sinong susunod na mag-handle niyan? Mga apo na. So, sa bawat isang ginagawa po natin, bawat decision mo sa buhay, ang magsasuffer niyan, next generation. Kapag ka nagpundasyon ka ngayon, nagsumikap ka ngayon, ano po ang makikinabang niya next generation. Ang sarap ng ganun, no? Wala ka na sa mundong to, pero nagpapasalamat pa yung apo mo sa'yo. Dahil kay Lolo Paulo. Sa ginawa niyang pagsunod kay Lord, nakikinabang ako. So, sa ginagawa natin na to, alam niyo po, it is our gift for the next generation. Amen? Time will come, magiging kwento po ito. Pero maaalala tayo na tayo yung mga nagsimula rito. Amen? Ang sarap ng gano'n, no? Yung mga bata na nasa labas na yan, sila na yung nakikinig, sila na yung ginagamit ni Lord. At sila na po yung nagtutuloy ng mga bagay. Tawag po dyan, legacy. At gustong-gusto po ni Lord yung mga bagay niya. Kaya po may Bible tayo, nasalin ng nasalin ang kwento ng mga himala na ginawa ni Lord hanggang sa generation natin. Kaya po na-create ang Bible because of the people na naturuan din ang salita nila. So kaya po ang mga bata, dapat lagi nating turuan ang salita ni Lord. Ang bawat bata po, expose natin siya na mayroong Diyos na buhay. At ang pangalan niya ay Jesus. Amen? Sabi po sa verse 12, may nagbalita kay Haring David na pinagpalang mabuti ni Yahweh si Obed-Edom. Ito'y ikinagalak niya, kaya't kinuha niya ang kaban ng tipan at dinala sa Jerusalem. Nabalitaan daw ni King David na merong pagpapalang nangyayari. At ito pong kwento na to ay natuwa si Haring David. Ganda ng puso, no? Dapat po pag may nabibless na ibang tao, matuwa ka lang sa kanya. Pag may, halimbawa, may nagpa-dedicate ng car, ng sasakyan, yung bang hihipuin mo rin sa sasakyan, sana magasgasan. Hindi naman. Sabihin mo rin sa taong yun, one day ako rin. Lord, one day, ako naman din magkakaganto. Sarap nung gano'n, nung nagde-declare ka, dapat ma-inspired ka sa mga tao. Amen? Pag may nagtatagumpay, matuwa ka sa kanya, makigalak ka. Message mo sa Facebook, di ba? Pag nag-post sa Facebook, nakikigalak kami. Manifesting. One day, sa prayer mo sa in the mind and in the heart, one day magkakaroon ka. At si Lord po, ang sarap ng ganong puso, no? Imagine po si David, hari na, pero natutuwa siya sa mga ganong tao. So, ang tao, bilang Kristiyano po, dapat may ganon tayong puso. Matuwa tayo sa tagumpay ng iba. At pag wala pa yung sa'yo, magantay ka lang. Sabi mo sa tayo mo, antay-antay lang. Huwag kang mainip. Amen. Kasi pag timing ni Lord yan, the best. Pag timing ni Lord yan, maniwala po kayo, nasusurprise ka talaga. Yung bang hindi mo inaasahang pagkakataon, doon niya ibinigay. Kaya po, napakahalaga na meron po tayong waiting moment and preferring moment. So, bakit po kaya hindi binibigay ni Lord yung prayer mo agad? Sa tingin niyo po. Kasi alam ni Lord, hindi ka pa ready rin. May mga pinagpipray ka kay Lord. Ako rin, ayoko pang humingi ng kotse agad. Magamat dinedeclare na sa akin nila Bishop, layo naman ng binangonan. Yung minamotor mo, 5 hours. Sabi niya gano'n.
magkakotse ka na, anak. Sabi ko sa isip ko, okay din naman kung mangyari, pero sabi ko, siguro wag na muna Lord, wala akong pang maintenance pa. Tama? Kasi hindi ibibigay ni Lord hanggat di ka prepared. Tama? Sabi ko na lang kay Lord, sige Lord, ikaw bahala. Pag binigay mo yan, sagot mo na rin pang maintenance. Tama? Kasi may motor po ako, alam ko yung maintenance motor pa lang, no? Mapapaaray ka na eh. What more kung 4 wheels. So, example lang po natin yan para makita natin ng malinaw na yung panalangin mo, nandyan lang kay Lord yan. Nasa stock room lang ni Lord yan. Eh, ang hirap na maibigay sa'yo ni Lord at mabitawan mo, masayang. Kaya po, huwag kang magagalit kay Lord. Kasi po, nire-ready lang niya yung puso mo, nire-ready niya lang po na tayo ay capable sa ating pong mga pinag-pray. Gusto niyo po bang makuha yung prayer niyo? Amen. Alam niyo na gagawin. I-please natin si Lord. Huwag ang tao, kundi si Lord. Amen? Ang kailangan gawin natin, mamuhay ka sa presensya ng Lord. Ako po ay, ganun din po ang prayer ko. Lord, sabi ko, dapat ma-mindset ako or ma-train ako, Lord, na ikaw lang ang mahalaga, wala nang iba. Para kung dumating man o hindi yung mga, hindi ba minsan may ganun po tayo? Pag hindi dumating, ang lungkot mo yan, no? Ang lungkot naman, hindi dumating yung pangarap ka na. Para dumating man o hindi yung mga bagay na gusto mo, ay wala lang. Kasi malinaw sa'yo, pag meron ka ng Jesus sa puso, meron ka na ng lahat. Ang sarap ng ganun, no? Mangyari to o hindi, okay lang, walang problema, Lord. Alam ko, mas iniingatan mo lang ako. Amen? So, kilalanan natin si Obed-Edom. Sabi po dito, si Obed-Edom was a Hittite. That means he was from Gath, a Gentile from the same city that the Philistine giant Goliath was from. So, si Obed-Edom from Philistine. So, tignan natin kung bakit siya ang pinili ni Lord para buusan ng presensya niya at ng pagpapala. Obed-Edom, or sabi rito, it is a biblical name which Hebrew means servant of Edom. Yung palang Obed means servant. Sabi po rito, and which appears in the book of 2 Samuel and 1st and 2nd Chronicles. Obed-Edom was a Levite, specifically a Hittite from God. So, Levita pala si Obed-Edom. Kasi po, nung nangyari po kasi nito, na-scattered po ang buong Israel. Ibig sabihin, talagang ang Israel nagkahiwa-hiwalay. Kasi nga po, wala talagang Israel. Ang nangyari po talaga, nagkaroon lang ng Israel nung nakalaya ang mga tribe ni Joseph, the tribe of Israel, nung nakalabas po sa doon po sa Egypt, yan, kung saan sila na-slave for 400 years. So yung bansa na yun naglakbay, kaya po naging bansang Israel. And Israel, alam natin, Israel ay pinangalan kay Jacob. From Jacob to Israel means nation. Kaya po si Obed-Edom ay isa palang Levita. Ibig sabihin kasama siya sa tribe or pwedeng humawak ng Ark of the Covenant. Sabi po rito, who is known for housing the Ark of the Covenant, his home for 3 months, his lineage is significant as he identified as a Korahite Levite, a family known for their roles as gatekeepers and musician in the temple. The story of Obed-Edom highlights themes of faithfulness, reverence for God, and the blessing can come from obedience. So, from wilderness, ang Levite po, ang role na talaga nila, ano daw role nila? Gatekeepers, musician, at sila yung tagabantay o taga-ingat ng kaban ng Diyos. Ayun po talaga yung specific role nila. Kaya kahit sinong humawak dito, kagaya ni Uza na hindi naman Levita namatay. So, naiintindihan po natin yung kwento. Sabi po rito, the story of Obed-Edom highlights theme of faithfulness, reverence for the Lord, and blessing that comes from obedience. Tandaan po natin yung tatlong yon. Napakalaga po na
ang presensya ni Lord available po sa mga anak ni Lord yan when we have faithfulness to God. Be faithful. Pag sinabi faithful, anumang bagay na nagagawa mo, tama o mali, i-open mo na kay Lord. Gustong-gusto kasi ni Lord na tayo ay open sa Kanya. Because He is a God of relationship. Kahit sa mag-asawa po, tama? Mahalaga yung nagsasabi ng sa isa't isa ng walang pinatago. Or kahit sa magkaibigan. So, yung relasyon na transparent, napakaganda po na. So, gustong-gusto po ni Lord. Ano pa po? Reverence for God. Banal na pagkatakot. Dapat si Lord, wag mo siyang tignan na basta-basta lang na, although sinasabi niya, pwede mo siyang tawagin kaibigan, pero dapat wag mong kalimutan na Diyos siya. Pag sinabing Diyos, marami siyang pwedeng gawin sa'yo pag ikaw ay pasaway. Pag tayo po ay lumalayo sa Kanya, ngiyap naman nung gamitan ka pa ni Lord ng hook na gano'n para lang masabing bumalik ka rito. So, gustong-gusto po ni Lord na meron kang honoring sa Kanya and the blessing that comes from obedience. Ano po, the more na sumusunod tayo kay Lord sa kagustuhan niya, the more na yung mga bagay na gusto mo, idadagdag na lang ni Lord. Amen? Sunod ka lang ng sunod, makikita niyo po mismo yung mga bagay na gagawin ni Lord. Amen po? Sabi po rito sa 1 Chronicles chapter 13 verse 13 to 14, so David brought not ark home to himself, to the city of David, but carried it aside into the house of Obed-Edom the Hittite. Verse 14, the ark of God remained with the family of Obed-Edom in his house 3 months, and the Lord blessed the house of Obed-Edom and all that he had. Jewish and Christian holy scriptures dictate that the Ark of the Covenant can be carried only by Levites. Sino daw po ang may karapatan lang humawak? The Levites, who constitute the ancient Jewish priestly class. They must carry the Ark by using 2 wooden poles inserted through rings on its slides. As touching the ark itself, it resolved the death in the hands of God. So, imbis daw na yung mga, yung unang nagdadala ng Ark of the Covenant? Ano po yung hayop na yan? Baka, no? Kasi po, ang mga Diyos-Diyosan, wala siyang pinagkaiba sa ganong format ng pagdadala. Yung bang yung may mga hayop sa unahan tapos yung ark, ganoon din po yung mga Diyos-Diyosan eh. May mga bulls din sa harap, may mga baka, may mga hayop, pero kamukha lang. Eh si Lord po natin, ang Diyos po natin ay unique. Lagi niyo po tatandaan yan. Ang Diyos po natin ay unique, ganoon din po yung mga plano niya sa buhay natin. At alam niyo po ano daw ginawa niya? Imbis na hayop yung magdala, tao na yung nagdala. Proper na. Tama? Kaya pala si David ay natakot kasi hindi naman siya basta lang natakot. Gusto niyang aralin ano ba yung proper way to carry the Ark of the Covenant. Kagaya po ng presensya ni Lord, kailangan mahawakan mo ang presence ni Lord ng tama. Ang hirap naman ng Kristiyano ka, tayo po ay mga Kristiyano, pero yung pamumuhay, nakikita ng ibang tao, hindi Christians. Tama? Yung bang hindi sila nagsasalita pero in the mind, parang di naman Kristiyano yan. Kaya po ang presensya ni Lord, dapat ingatan natin. Sabi mo sa katabi mo, ingatan natin. So ang pag-iingat sa presence ni Lord sa buhay natin, ay isang pag-iingat din po yan kung paano natin nare-represent sila. Kaya po may mga taong hindi nakakilala, sad to say, because sa atin pa lang po, natisod na sila. Sa atin pa lang po, hindi na sila nakatuloy ng presence nila. Kaya po, we need to transform everything. Kung ikaw ay, ang PC mo ay maiksi lang, pag-pray mo kay Lord na, Lord, abaan mo naman na aking pasensya. Kung ikaw ay talagang may manya na habit, diba? Mamaya na yan, okay lang yan, diyan mo na yan. Hanggang nade-delay na yung mga dapat gawin, ngayon po, pwede may pag-pray kay Lord. So, napakaganda po nitong mga bagay na to na dapat ang presensya ni Lord madala natin ng maayos.
mai-portrait po natin na maayos. Napakalaga po yan. So, basahin po natin to. Ang sabi pa po rito, the 91 days of secret of Obed-Edom, blessing. Ano pong mga ginawa ni Obed-Edom? He welcome and respect the presence of God. Ano daw dapat gawin natin sa presensya ni Lord? Dapat merong respeto at merong pag-welcome. Kaya po, papasok tayo sa transition niya. Napakaganda po nitong transition na to, na ang pagpapala ni Lord, kaya po nang sinasabi natin, ito pong place na to, ito po ay already blessed. Yes. Amen? Ito pong lugar na to, excited po ako sa lugar na to, i-bless ng sobra ni Lord. Yes. Bakit? From bodega, from ordinary tindahan, pinatuloy ng may-ari yung presence with respect. Alam niyo po, na andito ngayon yung pagpapala. Amen. Sino man pong pumasyal dito sa lugar na to, madadala niya po yung pagpapala. Amen. Kaya po welcome sa mga first timers na nandito po, at sa mga second timer, at si nanay, third timer, yan, grabe no? Ang pagpapala na yan, ay dala-dala niyo na po. Yes. Sabi nga po ni nanay, ang prayer ko po, maranasan din nila yung naranasan ko. Si nanay kasi third timer. Ano pong name ni tita? Mary Jane. Third timer po natin. At sabi niya, yung iba yung feeling ko rito eh. Sabi niya, yung revelation ni Lord, damang-dama ko. Sana maranasan ng pamilya ko. Sabi ko lang po, pag-pray nyo lang po. At tuloy-tuloy lang kayo, maniwala kayo yung buhay niyo po, ka-invite-invite. Yes. Amen. Tinatanong na nga po siya, no? Saan ka ba umaten, ma? And excited po ako, baka next week kasama na po natin. Yes. Ano palakpakan natin si Lord? Tawag yan, proper handle of God's presence. Kaya po yung ginagawa natin na to, hindi siya wala lang. At paglabas mo talaga, kailangan ma-display natin yung glory ni Lord. Amen? Kaya po makikita natin yan sa pananalita, sa gawa, at kung paano natin ginagawa ang sabay. Mapapakilala po natin si Lord. Pangalawa po, paano pa natin masasabi to? Sabi rito, David don't want the Ark of the Covenant, but sabi rito, I want it to my house. David, if you don't praise God, I'm gonna praise Him. So sinasabi rito na kung tinanggihan ni David, kasi di ba tinanggihan ni David yung Ark of the Covenant, imbis na tuloy-tuloy na, pagka sinerch po natin to, ang travel time lang naman, pag nilakad nila, umaabot lang naman ng kulang 2 oras. Grabe, no? Kulang 2 oras lang, nag-stay pa dun sa bahay ni Obed ng 3 months. 2 oras lang, kumpara dun sa 3 buwan. Kaya nga sinampulan ni Lord, even si David, na dahil dinedelay mo ang presensya ko, didelay ko rin yung pagpapala. Ngayon po, ang pagpapala, wala dyan sa kumpanya na pinapasokan mo. ang pagpapala, wala doon sa sipag mo pag nandiyan yung boss mo. Gagaling yung hindi po. Ang tunay na pagpapala, na kay Lord. I-please mo lang na i-please si Lord. Si Lord na pong bahala sa mga bagay. Amen? Ang sabi po rito, and I can imagine Obed-Edom, tinawag niya ang kanyang pamilya na si Shemaiah, Jehozabad, Josh, Isakar, at Piuletay. Sinabi niya sa kanila, hindi man tayo allowed na pumasok sa Holy of Holiness sapagkat ang mga high priest lang ang pwede noon at once a year, but God permitted us. God has given us the opportunity to worship Him and experience His glory. Grabe, no? Ang sabi po sa verse 14, and the Bible says, for 3 months, the ark was not just dwelled in the house, but dwelled in His family. Hindi po yung lugar ang binibless lang nila. Higit sa lahat yung mga taong naandun. Kaya po, manda po kayo kasi every time na nandito po tayo, may binibigay sa isa. Hindi po natin siya nakikita physically, but in spiritual realm, may po napakayaman mo na. Yung katabi mo na yan, napakayaman na yan sa biyaya ni Lord. Kaya, ang pag-iingat ni Lord nasa bawat isa. Ako po, nakita ko po yung sasakyan eh. Wala lang tayong ano ngayon, kasi si Ma'am po, si Ma'am Jaja, yung technical natin,
ay siya po ay nagpo-pursue ng career. At mahalaga po yun. Nakakatuwa po yun. Pero pag nakita niyo po yung picture, talagang nakikita mo, konting lakas pa ng konting lakas pa ng bangga, sa pool talaga, may kakalagyan talaga yung sakit. Pero isa lang po nakita ko silang nakaway. Grabe yung glory ni Lord. Yes. Amen? Nagsashine talaga yung glory ni Lord. Nakangiti pa sila nung umuwi. Bakit? Merong presensya ni Lord. Yes. At isa pa po yun, meron pong namamatay, yung hindi mo pa panahon, pero kahit hindi mo pa panahon, namamatay ang isang tao. Hindi mo pa sana timeline o hindi mo pa oras para mamatay, pero ikaw ay mamamatay. Bakit daw? Wala ka na kasing purpose. Ang buhay ng isang tao kung wala ng purpose, kukuhain na po ni Lord yan. At ang nakakatakot, kung si Lord ba talaga ang kukuha sa kanya? Di ba? Ayun ang malaking question dyan. Pero meron naman daw po, imbis na oras na niya that time, kagaya po example po natin, yung kwento ni Kuya Janda, oras na niya sana, pero dahil may purpose ang buhay, Yes. dinugtungan nila. Yes. Imbis na yun na yung timeline nila, sama na natin dalawa. Pero dahil may purpose ang buhay, nadugtungan. Totoo po yun. Kagaya ng isang king sa Bible, si King Hezekiah, umiyak siya kay Lord kasi oras na niya. Sabi sa kanya ng propeta, maganda ka na, mamamatay ka na. Grabe, no? Mag-pray ka na, magpasalamat ka na kasi mamamatay ka. Alam niyo po ginawa ni King Hezekiah? Binargain niya kay Lord yung ginawa niya. Alam mo naman gaano kita kamahal, Lord. Alam mo naman na ito pong propeta umalis na, nakalayo na, tapos umiyak siya kay Lord, kay Yahweh. Alam mo naman yung ginawa ko sa Lord, pinaglingkuran kita. Kasi naging hari si Hezekiah. Baka naman pwede mo pang dugtungan yung buhay. Alam po, wala pang ilang minuto o segundo, bumalik yung prophet. Ang sabi sa kanya, tumigil ka na raw dyan. Ka na umiyak dyan. Dinugtungan ka na ni Lord ng 15 years. Lakpan na si Lord. Oras na nga, pero ilan daw dinagdag? 15 years. Mahaba ang 15 years. No? Ano po ibig sabihin natin? Basta na kay Lord ka, oras mo na, hindi pa pala. Basta na kay Lord ka, yung pag-iingat mo ni Lord sa'yo ay grabe. Ako isa pa sa prayer ko, sabi, Lord, totoo lang ako sa'yo, pero bigyan mo pa ng lakas yung magulang ko. Gusto ko pong makita pa niya yung mga pangako mo sa akin. At isa po sa prayer ko, sabi, Lord, sana naman nandiyan pa sila pag naging pastor na ako. Parang bilang anak, di ba? Ang sarap sa feeling. Lagi po, ngayon, kachat ko si Papa kanina. Ang sarap ng feeling na inabutan niya yung season ng ganito. So, bawat isa po sa atin, lahat naman tayo may mga pangarap. Tama po? At lahat yan, pwede nating maabot. Mangyari. So, ang higit nating babantayan, yung ating relasyon kay Lord. Kasi pwedeng oras na, dapat natin, pero kayang dugtungan nila. From 0 into 15 years. Ang sarap na, no? Kaya po, wala pong pinipili ang Diyos. Basta meron kang totoong puso sa Kanya. Amen? Ang sabi pa po rito, yan, gusto ko po mag-end dito sa part na to. Yan, ito po yung tandaan natin to. Ito pong tatlong to, pag sinabing presence of God, dapat meron kang mga bagay ito. Number 1, proper carrying of God's presence. Tamang pagdadala ng presence niya. Ang Ark of the Covenant, wala na po yan. Sa tingin ko, hindi natagpuan yun. Nahanap nila, pero hindi nila matagpuan. Or may nagsasabi, natagpuan daw. Pero ngayon, sa madaling sabi, wala na rin yung presence nila. Matagpuan man yung kahoy na lang yun. Wala nang bisa yun. Kasi nabago na po ang story. Alam naman po natin, ang presence ni Lord, wala na ron. Wala na rin sa certain person, kundi nasa atin na pong lahat. Ngayon, ang Ark of the Covenant, dala-dala mo ngayon. Nasa akin po, nasa iyo, dala-dala mo ngayon yan. Ito po yung kailangan natin gawin. Number 1, proper carrying of God's presence. Pangalawa, right approach. So, yung approach sa presensya ni Lord, dapat
malinaw sa'yo that holy of holy yan. Ako po, at the end of the day, lagi akong, bago matulog, lagi kong gesture yan. Lulod muna ako kay Lord. Or kahit saan ako napupunta, basta si Lord may conviction, kahit sa CR, tapos hahalikan mo yung sahig. Sa other term nila, yung nagpapatira pa. Yung bang lumuluhod ka, pinapakita mo kay Lord yung pagsamba mo sa Kanya yung totoo. Kasi maraming nagpupuri kay Lord sa public lang. Pero sa private, alam niyo po, ayun yung pinaka-the best kay Lord. Kasi ang pagsamba, pwede mong dayain niya, pwede makita ng mga tao, grabe naman to, taas-taas pa kamay. Kamusta kaya pag kayong dalawa na lang yun? Amen. So, ayun po yung napakalagang ingatan natin. Dapat ang relasyon ikaw at sila. The end of the day, mahalaga po na meron kang personal talk. And sa pagsisimula ng araw, ganun din po. Salamat ka kay Lord. Kausapin mo po siya ng merong paggalang. Malalim na paggalang. And the last, sabi po dyan, ano daw po yung una? Proper caring. Pangalawa, right approach. And pangatlo, respect with honor. So, si Lord, pwede mo siyang kaibiganin. Pero dapat alam mo yung totoong function ng bilang anak ni Lord. So, pag sinabing anak ni Lord, tayo po ay mga servant din niya at the same time. So, magandang sabihin ko, Lord, ano po yung gusto mo ipagawa sa akin ngayon? Ngayong maghapon na to, ano po ipapagawa? Kaya po, be sensitive sa presence po ni Lord. Pwede bang tayo lahat? And let us come to God with humility. Yuko po tayo lahat at magpasalamat tayo kay Lord. God, salamat po sa umagang to. Napakabuti mo po, Panginoon. Lord, we are so very thankful, Lord, for the life of Obed Edom, Lord, sapagkat, Lord, yung buhay niya ay isang example, Panginoon, na ang pag-welcome sa presensya mo ay dapat, Lord, pinapahalagaan, Panginoon. Lord, wag po namin itaboy ang iyong presence, Lord. Kundi, Lord, yung presensya mo, Lord, i-welcome namin, Lord, ng masaya, Panginoon.